Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Di makapaniwala Senator Amy Marcos PBBM sa matinding pasabog ni Vice President Sara Duterte sa media. Nako. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kaya Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At yan nga mga kababayan. Eto, bago po natin simulang pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito si Senator Risa Hontiveros ay umalma. Dito sa picture nila ni magkasama pala sila. Ito, mula po sa balita ito 5 hours ago. Friends kayo, Your Honor. Yan ang tinatanong. Senator Risa kasama sa isang picture si Alice Go. Yan. Pero naglabas na po ng pahayag si Senator Risa Hontiveros patungkol po dito at sinasabi niyang peke ang picture na ito mga kababayan. Well anyway, wala tayong magagawa kasi dinideny. Alang naman sabihin natin hindi, totoo yan. Dinideny po ni Senator Risa Hontiveros ang picture nilang magkasama ni ni Alice Go mga kababayan. Yan, nalilito na tayo sa kanila kasi parang magkamukha rin di ba? Tingnan mo, pag nakasalamin po si Senator Risa Hontiveros at si Alice Go, para magkamukha rin may pagkakahawig po mga kababayan. Ako. Well anyway, ito na po mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Bayan na kayo ang manloloko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na rin ang Vice President na si Sara Duterte sa harap ng media at dito'y kanyang ibinunyag ang mga taong sinubukan siyang patalsikin sa pwesto at maging ang taong pinagkatiwalaan niya minsan na tila uhaw na rin sa kapangyarihan ay ayaw nang bumaba sa pwesto. Kaya Vice President Sara Duterte tila binasag na ang katotohanan patungkol sa magkapatid na Marcos na si PBBM at Senator Amy Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte may gustong pabagsakin di umano ang pamilyang Duterte. Yan ang punot dulo ng niluluto di umanong impeachment laban sa kanya. Ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay VP Sara, kahit pa raw i-deny ng Kamara ang planong pag-impeach sa kanya, ay ibinulgar na ito sa kanya ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Giit pa ni VP Sara, isa-isa na silang pinababagsak sa pamilyang Duterte. Mula niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ito ang sabi ng Vice President na si Sara Duterte dahil sa isang malaking banta ang mga Duterte sa mga nais pang manatili sa kapangyarihan. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit pa? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung
niluluto nilang chacha o president kung hindi maluto yung chacha nila. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, hindi siya takot na ma-impeach dahil hindi raw kawalan sa kanyang posisyon sa gobyerno. Dahil unang-una raw sa lahat, hindi niya naman raw ginustong maging vice presidente kung hindi lang nakiusap noon sa kanya ang magkapatid na si Bongbong Marcos at si Amy Marcos. Kaya napag-isipan ng vice presidente na pagkakataon nito na maipatuloy at matapos sana ang mga nasimulang big ticket project ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Yun nga lang, Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Dagdag pa ng Vice President na si Sara Duterte, kahit na matanggal pa siya bilang pangalawang pangulo o maging alkalde ulit ng Davao City, ay sigurado namang hahabulin pa rin siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. So alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Pagbibigay din pa ng Vice President na si Sara Duterte, hindi problema sa kanya sakali mang magkahiwa-hiwalay ang dating magkakasama sa politika dahil wala naman daw ang katiyakan sa larangang ito. Pero ang hindi niya gusto, Ang hindi ko nagbugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. pero nagsisisi kaya ang Vice President na si Sara Duterte na walang pagdadalawang isip at taos-pusong tinulungan niya noon si Marcos Jr. sa eleksyon na maging katandem niya sa tinaguriang unit team. Do I regret helping do you want to answer that question? Yes. Or alam mo ba sagot? Samantala, pagkatapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe talaga, sobrang ginamit lang ang dalawang magkapatid ang Vice President. Kahit ako or lahat kong kamag-anak, nagsisisi talaga kami sa kay Presidente na binutuhan namin sila. Kung hindi pa kayo unit team, ay ayaw ko na at alam kong hindi dahil sa inyo, hindi sa Presidente ngayon. Di ba ikaw pa ang masama? Sige lang, Vice President. Nandito lang kami sa likod mo. I love Duterte. Kahit ano pang sasabihin nila, matatapos rin yung termino nila. Napaka-sobrang ganid nila sa kapangyarihan. Talagang nakapokus lang ang gobyerno na to sa pagpapalakas para sa kanilang kapakanan lamang, para lang manatili sa pwesto. Tandaan nyo, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan at mabubunyag ang dapat mabunyag sa tamang panahon. Magsama-sama na sila, VP, Ma'am Inday Sara. Nasa likod mo lang lahat ang taong bayan. Ikaw pa rin ang iboboto namin. Kaya naman binoto si BBM dahil kay Sara. Kung hindi sila nagtandem, hindi yan mananalo si Marcos Jr. Tuloy nyo lang, ma'am. Dito lang kami. Nakararaming Pilipinong susuporta sa inyong mga Duterte. Hindi sila magwawagi. Taong bayan ang kinakalaban nila. Hindi mga Duterte. Gawa ng kanilang kasakiman sa pansariling interes. Laban mga kababayan. #Protect Filipino, #We Deserve Better. Grabe, klaro pa sa sikat ng araw. Sobrang ginamit lang talaga nila ang Vice President na si Sara Duterte. Sobrang napakagahaman sa kapangyarihan. Lahat gagawin talaga nila para lang mapabagsak ng mga Duterte. Grabe na talaga tong gobyerno na ito. Ayan tuloy, nilabas tuloy ni VP Sara ang katotohanan. Kaya mismo na ang umami na hindi kayo mananalo kapag hindi nakipagtandem ang pangalawang pangulo. Tandaan nyo, hindi na kayo makakaulit pa sa amin. Tatandaan namin ang ginawa niyong pang-tratraidor sa mga Duterte. Grabe, mas masahol pa kayo sa dilawan. Ninakaw niyo na ang pera ng taong bayan. Hindi daw politicing ang ginagawa ni Risa, pero ayaw bigyan ng budget ang OVP. Tapos pag may bumagyo, hahanapin si VP Sara. Kung walang pondo ang OVP, ano ang ibibigay? Paano magtrabaho ang VP kung walang pondo? Impeachment na gagawin nila dahil alam nilang mataas sa survey si Sara sa lahat ng sulok dito sa Pilipinas at ito'y kinaalarma ng lahat ng kalaban ng mga Duterte. At pag nangyari na mananalo ang mga Duterte, ito ay kinabahala nila na maubos ang lahat ng koneksyon, maungkat at makasuhan ang lahat ng kukurap na politiko sa gobyerno. Huwag na tayong magpabudol pa sa susunod na halalan.
Sayang lang talaga ang mga big ticket projects ng dating administrasyon na wala na parang bula. Ngayon, ilang taon na nakalipas kahit isa walang nagawa ang Marcos Jr. sa Pilipinas. Kung mayroon man, hindi naman ito ramdam ng taong bayan. End quote. Ito po, no, BP Sara, nilantad na po ang katraydoran ng mga Marcoses. Wala pong, hindi pong isang tao, hindi po dalawa, lahat sila. Lantad. Nananalaytay dyan sa pamilya na yan, sa dugo ng pamilya na yan, yung katraydoran. Yan po, mapa, babae, magkapatid, di nyo na mauto si Sara Duterte. Okay. Ito po, hindi po umubra yung script, no? Hindi po umubra yung script ni Rayson Tiveros. 100 times po siyang pinahiya ni BP Sara. No, yung mga script nila noon, pinapaniwala nila yung sarili nila sa BP Sara, walang alam si BP Sara, ipapasa lang yung sagot. Hindi umubra yan. Yung scripted na mga atake mo. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, una rin sa pagsusuri. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, opo, dinideklara ko po na lahat po ng gawain niya ni Risa Hontiveros scripted. No? Dinideklara ko. Alam niyo yung mga tao, madali lang po makilala eh. Ito po, pasensya na po kayo kung magyayabang tayo ng konti, no? Kami pong, ngayon lang po, pagbigyan niyo lang po ako, kami pong mga matatalino, alam kagad namin kung yung tao may laman sa pagitan ng dalawang tenga. Ang patunay po na kayo ay matalino po. Yung tingin nyo pa lang sa tao. Hindi po yan nakukuha na ganda ng tindig nito, matalino to. Hindi po kami nadadaan sa ganun. Kahit na anong itsura mong panlabas, kaya ka namin hubaran once na magsalita ka. No? Yan, tapos na po yung pagyayabang ko. Pasensya na, yun lang po ang gusto kong sabihin. Kaya po yung mga nakaka-appreciate sa inyong lingkod. Di po ba? Yung mga tao na hindi nakaka-appreciate kay Badong, alam nyo na kung anong level ng utak niyan. Nakita nyo naman po yung mga tunay na matatalino. Ngayon lang po, pagbigyan nyo lang po 1 minute lang. Para lang po na kaya po namin ma-distinguish once na nagsasalita na yung mga tao. Kayo, marami sa inyo na-appreciate yung ginagawa ko rito. Kasi hindi po, kahit bunginga ako, kahit naka-t-shirt lang lagi, no? Alam nyo na hindi sa itsura yan eh. Di ba? O ganun din po, yung mga nagtataka yung marami bakit na kilala ko ng mga tao na bakit na-appreciate ako ng mga tao na mga mukhang matatalino. Pero yung mga tao na na alam nyo na nagtatali-talinuhan lang. Di ba? Hindi nila kayang i-appreciate. Ganun po kami. Tapos na po Balik na po ako sa dati na hindi, pagbigyan nyo lang ako kahit one time lang. Kasi ganito po yan eh. Unang tindig pa lang po niya ni Risa Hontiveros, si Leni Robredo. Alam ko na po yan. Walang laman po yung sa pagitan ng dalawang tenga niyan. Alam niyo kung bakit? Ito kay Risa Hontiveros. Kalimutan na natin si Leni. Nadadaan lang po niyan sa script. Lahat po yan scripted. Bakit ko po nalaman ngayon? Bakit ko po napatunayan na hindi umubra yung script ni Risa Hontiveros? Alam niyo yung gagawin niya, no? Alam niyo yung gagawin. Ipapahiya niya si BP Sara. Akala niya hindi kayang sagutin ni BP Sara yung mga katanungan niya. Lahat ng posible. Ang pag-aaral po ng Speaking of script mga kababayan, no, yung ginagawa po, eto isingit ko lang mga ka-review natin kasi parang importante to eh. Yung ginagawa po nilang hearing, no, dito sa Kongreso, no, patungkol po yan sa mga preso na tumitistigungan kay PRRD. Mga kababayan, di ba, sinasabi nilang witness daw sila. May mga witness po bang nagbabasa mga kababayan? Di ba pag na-witness mo talagang alam mo yung nangyari kasi may personal knowledge ka. Pero mga kababayan, yung ginagawa po nila doon ay parang nagbabasa lang po sila ng mga script. Yan, kaya isip ko, no? Dahil sinasabi ni Sir Badong Arateles yung script. Yan, mukhang scripted po itong mga presong ito script, paano pag ganito ang sinagot? Ito ang banat mo.
paano pag ganito sinagot, eto banat mo. Na-cover na nila eh. Eh ang banat ni BP Sara, wala dun sa script nila. Ang banat ni BP Sara, atake. Ang banat ni BP Sara, alam niyo po ang banat ni BP Sara, sa totoo lang, thank you very much muna kay Pam de la Cruz Pam de la na nagbigay sa atin ng $5. Ang banat ni BP Sara, kontra-atake sa kanya. Ito ay ginagawa mo dahil pinopolitika mo yung budget hearing. Di ba? O tapos may atake pa. Ganyan po yan eh. Kaya po ng matatalinong tao yan na i-disregard kung ano yung tinatanong mo at atakehin kita. Kumbaga, sa debate po, kung sino yung nagdadala ng usapan, no? Kung sino yung may kakayahang magdala ng usapin, yun po ang mananalo sa isang debate. Lahat po yan debate sa mga matatalinong tao, simpleng diskusyon, no? Si BP Sara, nadala niya yung debate sa gusto niyang dalhin. Saan niya dinala? Ang lahat ng mga sinasabi mo ngayon ay pinopolitika mo yung budget, no? O in-expose niya. Hindi naman tinatanong ni Risa Ontiveros yung mga sinabi niya, no? Yung sinabi ni Risa Ontiveros, in-expose siya ni BP Sara. Bakit ko nasabi na pinopolitika to? Eto sinabi mo to. Noong Akbayan Congress, sinabi mo na hanggat nasa power ang Vice President, anak ni Digong, ay nakakatakot, may chance na bumalik. So, ikinawing, completely ignoring yung tanong ni Risa Ontiveros, ganun po kahenyo si BP Sara. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginawa ni BP Sara. Nagtatanong kunwari si Risa Ontiveros para itrap si BP Sara na lahat naman yung proyekto mo na yan, dapat hindi na binabudgetan. Ang script ni Risa Ontiveros, palutangin na redundant. Bakit pa tayo magbabudget kung mayroon na pong ginagawang ganyan? Halimbawa, yung sinasabi mo burial at medical. Meron na pong proyekto niyan yung gobyerno. Bakit ka pa kinakailangan separately budgetan? So yun mga kababayan, eto, tama po yung sinasabi dito ni Sir Badong. Ang tanong nga dito, bakit ikaw ba, Senator Risa Ontiveros, wala ka bang ganyang proyekto din? Diba? Wala ka bang proyekto na nagbibigay ka sa mga mahihirap? Diba meron ka rin proyektong ganyan? Ang kaso nga lang, mga kababayan, hindi po sila, no? Pag binibigyan po sila ng budget, na itong Kongreso at Senado, hindi po sila tinatanong kung saan gagamitin yan, di ba? Wala pong nag-aano sa kanila, walang nagtatanong. Unlike kay BP Sara at sa iba pang mga department, no? Tinatanong. Bakit ganun mga kababayan? Mas powerful pa yung, parang ang lumalabas dito, mas powerful pa ang Senado at Kongreso kaysa kay Vice President Sara Duterte. O, ang President nga, hindi nyo rin tinatanong kung saan niya ginagamit eh. Kung redundant lang naman ang redundancy ng mga proyekto, talagang from the President papunta po sa barangay, talagang ano na yan. Kasi parang kopya-kopya lang yung mga ano yan, yung mga proyekto ng national, kokopyahin ng lokal, di ba? Iba't ibang proyekto ng mga iba't ibang politiko, kung maganda naman, ay kinokopya po ng ibang politiko yan. Anong ibig mong sabihin mga Senator Risa Ontiveros, wag magkopyahan? Wala namang batas siguro na kasi kung may batas na nagbabawal ng ganyan mga kababayan, di sana itong si Tamba at si President Bongbong Marcos Jr. ay hindi na po mamimigay ng ayuda. Diba? Kung may batas na nagbabawal ng redundancy ng mga project ng mga leading agencies, diba? At wala gumawa ka na, Diyan ka na papasok ka, Senator Risa Ontiveros, gumawa po kayo ng batas, na bawal na po ang double function, no? Ano bang matatawag natin dyan? Yan, redundant na mga agencies, no? Bawal nang gayahin yung mga ginagawa ng ibang agencies. Gumawa ka po ng batas na ganyan at susundin po yan ni Vice President Sara Duterte pag nagagawa ka ng ganyang batas, no? Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.